Hi! Welcome back po sa Finding Hope with Ami. Itong araw na to, excited ako. Extra special yung guest ko. Diba? Hindi ko alam kung paano ko siya introduce. Basta nagkakilala kami, naging close kami noong 1980, 81. And then, simula noon, naging magkaibigan na kami hanggang ngayon. 2024 na, bali ilang taon na yon. Masasabi ko lang, isa siyang magaling na artista. Lalo na pag kontrabida, matatakot kayo. Isang mabuting kaibigan. Ako, gandang-ganda ako sa kanya, lalo na nung bata kami. Pero pinakamahalaga sa akin, hindi lang siya kaibigan, magkapatid kami. Kuminsan siya ang ate ko, kuminsan ako ang ate niya. Depende kung anong sitwasyon namin dalawa. Nagpapasalamat ako sa kanya dahil pinagbigyan niya tayo na makapanayam natin siya itong araw na to para naman ma-bless tayong lahat. Mga kapatid, i-welcome natin si Marilu Yap Gumabaw. Kilala bilang Miss Isabel Rivas. Hello! I love you. My love. Magandang hapon, magandang gabi, magandang araw sa inyong lahat. Salamat po. Sana ay mag-enjoy kayo sa aking storya ng journey ko sa buhay. At dito ko lang naiisip na ilalabas for the first time sa aking bestie, si Ami Austria Ventura. Yay! Thank you! Nandito po tayo ngayon sa bahay niya, sa farm niya, dito sa Zambales. Iba, diba? Zambales. Kwento mo nga sa amin, kaya ka dito nag-farm din kasi taga rito ka. Dito ka ba pinanganak? Hindi ako dito pinanganak, pero parang dito rin ako pinanganak dahil 2 months old pa lang ako, kinuha na ako ng mga tita ko, kapatid ng mami ko na isang matandang dalaga at isang lady na may asawa siya pero wala silang anak. Kaya inampun ako dito sa Zambales. Kaya tubong iba Zambales talaga ako. O, bakit ka napunta sa kanila? Hindi naman kasi kami mayaman nung araw. Baski na educator sila, mga teacher sila at kung ano-anong mga profession nila. Pero simple lang din yung buhay. So, ang nanay ko nagkaanak ng panglima ako bale. And then, nung araw po kasi, nasa tradisyon ng mga Chinese na pag may mga kapatid ka na walang anak, meron kang obligasyon na bigyan sila. Oh, meron ganon. Pangalawa pa, hindi lang yun sa may obligasyon ka. Hindi talaga kami kayang pakainin ng nanay ko dahil hindi naman sila magkasama ng papa ko, hindi naman sila kasal. Kaya, ang ending, kailangan ipamigay niya yung 2 anak niya, which is ako at saka yung brother ko. Pero yung brother ko, hindi nagtagal at bumalik na rin sa kanya, sa Manila. Kaya ako ang naiwan dito sa Iba, Zambales. Okay. Kumusta ang childhood noong mga panahon na yon? Malungkot kasi syempre, hindi ko kasama ang mga kapatid ko. Lumaki ako sa probinsya, lumaki ako hindi kasama ang nanay ko. Parang nagtataka ako, bakit ako na-separate? Tuwing may okasyon, sila yung magkakapatid na magkakasama. Yung kunyari, summer, andi dito lahat yung mga kapatid ko. Iiwanan ng mami ko dito sa mga tiyahin ko tsaka sa akin. Or Christmas, magkakasama sila, whether dito or sa Manila, magkakasama pa rin kami. Basta lumaki ako, nakilala ko yung mga kapatid ko at nilulong ko sila na makasama. Hanggang kailan ka nanatili doon kasama yung mga adopted parents mo? Hanggang grade 6 ako, nag-graduate ako dito sa Iba, Zambales, sa isang Christian school. Then, pupunta sila sa Amerika dahil ikakasal yung eldest sister ko, dahil lumaki na siya, ganyan. Nagkaroon ako ng experience na hindi maganda na naikwento ko over lunch sa mga adopted parents ko na parang meron akong uncle na hindi maganda yung mga nangyayari. Although wala naman nangyari, pero may threats, ganon. So yun, dinala nila ako sa Manila. So, doon na ako nag-first year high school. Doon na ako nag-aral habang wala sila, nasa Amerika Sa Maynila, sila. doon ka tinira kanino? Sa mami ko. Sa mami, kasama na yung mga kapatid Kasama mo? na yung mga kapatid ko na hindi naman ako matanggap dahil ang tawag nila sa akin, ako yung spoiled brat dahil lumaki nga ako sa malaking bahay, sa masasarap na pagkain dahil hindi lang nga silang pagkain eh. Hindi kayo magkasundo ng mga Hindi kami kapatid mo? magkakasundo dahil hindi kami ng mga nagkasama eh. Hindi kayo lumaki together? Hindi kami lumaki together, tapos biglang
ilalagay mo ko dun sa den nila. Oo. Teritoryo nila yon. Oo. Siguro nga, no? Ngayon ko lang naiisip na baka nga diva-diva ako noon Oo. dahil bunso ako, nakarating na ako sa bahay ng nanay ko. This is where I belong. O tapos, ano nangyari? Ayun, so nag-aral ako. Gusto kong maging in dahil nga I never felt in. Mhm. I never felt accepted. Mhm. I never felt na isa ako Oo. sa inyong lahat. You don't belong. I never belong to anybody. So, pinipilit mo sa labas ng bahay, naghahanap ka kung saan ka belong. Buong buhay ko. Kung ano-anong mga katarantaduhan at mga kalokohan ng mga nagawa ko. Kung ano-anong mga experiences ang inexperience ko na hindi dapat. Pero para sa akin at that time, yun yung tama eh. Kailangan belong ako. Yung nasira kong pagkatao dahil dun sa adoption, pinipilit kong buuin. Hindi naman nila ako matanggap dahil siguro meron silang, dapat ganito si Marilu, dapat mabait siya, dapat ganito siya, dapat, di ba maraming dapat pagbata ka. Lahat yung dapat, hindi po dapat sa akin. So, ang interpretation nila doon sa paghahanap ko ng mga answers, paghahanap ko ng pagmamahal, paghahanap ko sa lahat-lahat is nagre-rebelde ako. Hanggang sa isang araw, dahil bumalik na sila galing Amerika, gusto na akong pabalikin dito. Dahil nga, nagiging rebelde na ako sa Maynila. Ayoko na. Ayoko na maging probinsyana. Nasa city na ako. So, layas ako ng layas. Sagot ako ng sagot. Rebellious na ako. Sa galit nila sa akin, rebellious ka, nagda-drugs ka. Wala naman akong kaalam-alam. Ano yung drugs? Ipinasok ako sa rehab. Saan? Dahil uso dito sa Iba Zambales na point din ako na nagda-drugs yan, kaya ganyan ang ugali niyan. 6 na buwan akong pinahirapan doon. At saka 13 years old ako. Hindi ka kasi pwede ipasok sa drug rehab nang wala kang court order. So, napatunayan after 6 months pa. Hanggang sa isang araw, dinadalaw naman ako ng mami ko. Nadala niya ako ng pagkain, makikiusap ako. Labas mo na ako dito, hindi naman ako bagay dito, hindi naman ako ganito kasama, wala naman akong alam dyan sa mga ganyan. Ay, hindi naman pwedeng ilabas kasi nga may court orders. Finally, nung na-find out, after 6 months, nilagay ang mami ko sa witness stand at napagalitan siya ng judge. Kasi? Kasi hindi naman ako drug addict. So, magmula nung nakalabas ako, nabuo doon yung galit ko. Bago ako pumasok doon, galit na nga ako sa mundo. Tapos biglang ngayon, ipapakulong ninyo ako na wala naman akong kasalanan. Kaya magmula nung lumabas ako, talagang sa galit ko, naging palamura ako. Rebelde talaga to the max. Talagang naging masamang tao ako. Kasi anong nangyari? Gaano kasama? layas na ako ng layas. Ayokong umuwi sa bahay namin. Naghanap ako ng pagmamahal sa labas ng bahay. Sumama ako kung kani-kaninong barkada. Talagang hindi ako uuwi at talagang nagiinom na ako. Kumbaga, doon ko nalaman na may drugs. Drug addict Sinubukan na ako mo. Oo. Lahat yun, ginawa ko. Oo. Hindi ko malaman ko anong gagawin ko sa buhay ko. Kung kani-kanino ako sumasama, kani-kaninong bahay ako nakikitira. Hanggang sa siguro hindi na ako natatanggap, kaya hindi na ako pinapapasok sa bahay nila. Napagod na sila kasi Napagod na sila at balik ako ng balik eh. Oo. So, doon na lang ako sa garahe natutulog. Para lang safe ako, doon ako natutulog. Hanggang ilang taon kang ganyan ang buhay mo? 14, 15, ganyan. Kailan ka nabuntis? Napasama ako, napabarkada ako, yung mga nagka-car racing. Pagkatapos, nakilala ko yung father ni Richard. Nung anak mo? Yung anak ko, si Alex. You were 14, 15? I was 15 na. Oo. Marami na ako napagdaanan. Ayoko na talaga mag-aral. Ang gusto ng kalooban ko is magtrabaho. Kasi kailangan kong pakainin yung sarili ko. Okay. Kailangan ko mag-survive para hindi ako pwedeng ipamigay. Para may freedom ka. May freedom ako. Hanggang sa nakilala ko yung papa ni Richard, na-in-love ako. Na-in-love din naman yata siya sa akin. Siguro naman. Pero hindi naman tamang pag-ibig kasi may asawa siya. Alam mo may asawa?
Nung una, hindi ko alam. Oh, okay. Pero nung nabuntis na ako, nalaman ko na. Oh. So, ayaw niya Ayaw niya. noon. Hindi siya favor sa pagbubuntis mo. Siyempre, kasi may family na siya. Pero he was very young also Bata din siya Mm. Pareho naman kaming wala ring alam, kundi bata ka lang Hanggang sa, doon ako umuwi sa mami ko. Sabi ng mami ko, buntis ka. For the first time in my life, nagkaroon ako ng ownership. Nagkaroon ako ng akin. Lumalaki yung tiyan ko, lumalaki. Akin to. Hindi mo pamimigay. Hindi ko pamimigay ito. Kung ano yung naging buhay ko, hindi ko ibibigay ito sa anak ko. Yung naging buhay ko. Kailangan magsikap ako, kailangan ayusin ko ang buhay ko, kailangan ayusin ko ang sarili ko. Nag-iisip ako, paano ko kaya mabubuhay yung anak ko? Paano kaya ang gagawin ko? Hanggang sa nag-aarti-artista na si Dennis. So, nakikita ko, ganun pala. Pwede pala yun. Mag-apply nga ako. Nag-apply ako kay Joey Gosing Fiao. So, katok, knock. Kasi kapitbahay lang namin, mga 6 blocks away ang bahay niya. Sabi ko, pwede ko po bang makausap si Joey Gosing Fiao? Bakit? Sino ka? Ako po si Malu. Ako po, kapitbahay niyo po ako, kaya nalaman ko nandito kayo nakatira. Gusto ko po kasi mag-apply, mag-artista. Artista? Bakit? Sabi ko kasi po, kailangan ko pong magpakain ng anak. Meron po akong baby. Gusto ko po siyang mabuhay ng maayos. Na-shock si Joey Gosing Fiao. Sabi niya, ano? Ikaw na bata ka? May anak ka na? Halika! Hinila niya ako, pinasok niya ako sa loob ng bahay niya, sa apartment niya. At in-interview na niya ako. Hanggang sa sabi niya, sige. Sabi niya, walang pangako, pero sabi niya, pumunta ka sa ganitong lugar, ganitong panahon, ganitong date. At titignan muna kita sa camera kung maganda ka. Pumunta ako sa screen test. Eto na ngayon. Yung pala, Shooting na. shooting na yon. Yung screen test, anong nangyari? Sinama ako doon sa shooting. Dahil parang hindi yata sumipot yung babaeng Artista dapat doon. Ikaw pinalit. Ang pelikula, Kambal sa Uma. Love, kunyari ako ni Altantay. Pero screen test lang nga yun. Hindi ko alam kung nabayaran ako doon or what. Biglang ikaw na yung pumalit, so dapat na, nabigyan ka na kagad ng role. Parang ganon. Yun. Tapos, Minsan iniisip ko, paano ba ako talaga natutong umarte? Siguro kababasa ko nung comics nung nandito ako sa Zambales. Dahil di ba wala nga pong TV, radyo lang at saka comics. so finally, natapos siyang Kambal sa Uma. Oo. Na-trauma So, ako. Pero ang dami kong nakilala doon. Nakilala ko sila Romy Vitug, sila Bibsy Carvalho. So, siya yung naging manager mo. Yeah, siya ngayon yung, kasi alam din niya yung istorya ko, so parang may awa din siya sa akin, may compassion siya sa akin, kaya inalagaan niya ako. One day, tawag siya, mga months. Ang pangalan ko doon, introducing ako, Isabel na, dahil binigay ni Joey yung pangalan na Isabel. Pero walang apelido. Walang apelido pa. So sabi, Miss Search, para sa pangatlong kapatid ni Gloria Diaz and Elizabeth Oropesa. Pero itong gagawin, ito yung Uhaw na dagat. Okay. Team. Okay, napasok ka sa uhaw na dagat. Siyempre, kailangan ako mapili. 30 girls yun nandun sa Magnate. Oo. Audition. Ano ginawa mo? Ikaw ang nakuha. Siyempre, talagang nag-feeling na ako na maganda ako. Oo. Na talagang, na ako, inumpisahan ko na. Oo. Kasi, kailangan ko na eh. Wala na akong pupuntahan eh. Ang hirap-hirap na ng buhay ko, nahihiya na rin ako sa nanay ko, di ba? Ayoko naman maging pabigat. Okay. So, talagang, syempre, nag-acting na ako ng ganyan. Di ako nakuha. So anyway, nagtagumpay ka na bilang artista. Nagkapera ka na. Palagay ko ka naman, di syempre. Paano ka nakakilala kay Lord? Paano ka nagkaroon ng personal na relasyon sa Kanya? Ako, ang dami ko pang pinagdaanan. Kasi eto na ngayon. Di syempre, nagbo-boyfriend ako, ganyan. So, nag-iipon ako, hindi talaga ako gumagastos. Talagang... You mean boyfriend? Mahal mo yung mga yan? Oo. Kasi nga, pagmamahal nga ang hinahanap ko, kailangan mahal ko at mahal ako. At ayoko ng bata. Ang gusto ko may edad sa akin dahil wala nga akong tatay eh. So, kailangan ang hinahanap ko, yung may father figure ako. Okay. Na hindi lang ako mamahalin, bibigyan pa ako. Ng pera? Aba, syempre, lahat. So, masasabi mo material girl ka noon? At that time, napaka-material girl ko. Pero iyak pa rin ako ng iyak.
Bakit? Hindi nahihil yung mga sugat ko sa puso, sa isip, sa spirito. Hindi ko alam kung paano ako mahihil. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. May bahay naman na kami, may kotse na kami, May hinahanap ka na hindi mo alam? Oh yes. Iyak ako ng iyak. Lahat ng relasyon ko nasisira dahil hindi nga ako buo. Okay. Hindi buo yung pagkatao ko, hindi ako buo. Maraming sugat kasi na Maraming hindi sugat, naghilom, na hindi pa gumagaling. Na hindi ko rin alam na may sugat. Basta Okay. alam ko lang may masakit. Talagang hagulgul ako. Nandiyan ako sa lapa, gumahagulgul ako na hindi. Basta't may hinahanap yung kalooban ko. Hanggang sa isang araw, drive ako dun sa area namin. Meron akong napansin na maliit na simbahan eh. Parang nag-park ako, tapos may saya yung spirito Nung ko. naririnig mo yung Nung kanta? naririnig ko yun. Pero hindi ko alam kung ano yun ah. Hanggang sa isang araw, kasi parang walking distance siya sa bahay ko, Oo. naglakad-lakad ako para hindi ako halata. Kasi artista ako eh, yung Oo. ganyan. So parang nakikinig ako, pinapakinggan ko, hanggang sa iyak na naman ako ng iyak. Pero this time, alam ko na ang iniiyakan ko, ang Panginoon Diyos. May Panginoon Diyos na parang nagtatagpi-tagpi. Pero punta pa rin ako ng punta kung saan-saan. Magre-retreat ako kung saan-saan ako pupunta. Iyak lang ako ng iyak sa lahat ng pains and aches and sugat at bubog ng puso ko at ng pagkatao ko. Hanggang sa isang araw, si Tita Fanny, niyaya niya ako. Sabi ko, sige, subukan ko. So, punta ako. Hindi ako sumasabay kay Tita Fanny kasi si Tita Fanny nasa harapan. Andun lang ako sa may likod, nagtatago ako sa dilim. Kasi ayoko ma-identify ako kung kahit kanino na ayoko makikita nila na luha ako ng luha dun sa may likuran, sa may dilim. Okay. Ang tagal nun. You mean months ito, every week, sumasama ka kay Fanny Serrano? Hindi naman siguro every week, pero tuwing meron akong pagkakataon, nagpupunta ako doon. Hindi ako sumasama na kay Tita Fanny. On your own na? Nagpupunta na ako on my own, pero nagtatago nga ako. Dahil pag nakita ko ni Tita Fanny, dadalhin ako sa harapan. Okay. Eh di ba, sino dito ang gustong tumanggap kay Jesus? Naku, di dataas na naman ang kamay ko. Yung ganun, parang ayoko nga maging center of attention and all. So, kailangan nasa likuran lang ako. Hanggang sa lumambot na ng lumambot. Ang puso ko siguro. Hanggang sa minsan, sumama na ako kay Tita Fanny sa harapan. Tumanggap na ako sa Panginoon Diyos. So, paalam mo yung puzzle, nagkakaroon ng linaw. Unti-unti, nabubuo. Tuwing magsisimba ako, tuwing tatanungin, sino dito gustong tumanggap kay Jesus? Every Sunday, taas ako ng taas ng kamay. Sali ka ng sali. Hindi ko alam na minsan lang nga pala yun. Taas ako ng taas. Hindi mo pa kasi naintindihan. Hindi ko naiintindihan na isang beses I lang am pala. a work in progress. Hindi, napaka-bad ko sa sarili ko. I am my number one critic. Kinokondem ko yung sarili ko. Magkakamali ako, magkakasala ako. Kokondem ko sarili ko. Akala mo pagka nagkakamali ka, nawawala yung salvation mo. Kaya tataas ka uli ng kamay, sasali ka uli sa harap. Yes. Kasi this is about what? 20 years ago. Sa kagustuhan ko rin naman talaga, nagpapa-Bible study ako sa bahay ko. Unti-unti. Pero yung unti-unti na yon ang bagal ko. Masyadong malalim. Malalim eh. Na kailangan gamutin. So, mabagal yung paglalim ng relationship mo kay God. Yung mabagal yung pag-grow mo sa Kanya. Ang bagal-bagal kasi nasa mundo ako eh. Yung kumbaga hindi ko alam. Alam ko, pag binasa ko yung laws ng Panginoon na anong dapat mong gawin. Pero pagka naisara na yung libro, hindi ko na naman alam yun. Sobrang gulo ng buhay ko. Sobrang gulo ng isip ko. Pero hindi bumitaw sa akin ng Panginoon. Tell me about that. More, Hindi siya please. bumitaw sa akin. Kasi sa lahat ng mga ginawa ko pa pagkatapos pa noon hanggang sa kung ano-ano pang, siyempre pariwara sa buhay nagawa ko na hindi ko na rin matandaan or kung matandaan ko, nakakahiya naman ng sabihin, basta't pinagdaanan ko lahat. Hanggang sa lumilinaw. Nagkakaroon ako ng kaliwanagan hanggang sa napunta ako sa isang magandang church. Naging member ako ng isang magandang church. Hanggang sa merong mga unos na nangyayari sa buhay namin sa pamilya na talagang
sub-sub na naman ako sa Panginoon Diyos dahil andun nang merong namatay, may nakulong, hanggang sa talagang wala naman akong ibang pupuntahan. Hanggang sa lumalaki na yung anak ko at syempre dahil hindi rin naman buo yung pamilya niya, hindi rin naman buo yung pagkatao din ng anak ko dahil wala din siyang tatay, maraming naging mga problema. Hanggang sa hindi ko na kaya. Ang daming beses na hindi ko na kaya. Sa dami kong panahon na gusto ko nang mawala. Dahil sa kahihiyan, sa mga pagkakamali, sa guilt. Anong ginawa ni Lord? Para i-save ka dyan o iahon ka sa mga masasakit na yon, iayos mga problema. Paano siya kumilos? Maraming ginawa ang Panginoon Diyos. Hinil muna niya kaming mag-iina ng mami ko. Lumuhod ang mami ko sa akin na hindi ko akalain na gagawin niya. Lumuhod siya, tumingi siya ng patawad sa akin na hindi niya daw akalain na ganun kabigat at ganun kasakit yung nagawa niya sa akin. Yung mga nabitawan niya salita sa akin. Hindi niya akalain. Namatay ang adopted mother ko. And humingi rin sila ng tawad sa akin dahil ang sabi ko sa kanila, pinaglaruan niyo yung buhay ko eh. Karoon kami lahat ng reconciliation. Okay. And after the reconciliation, bigla silang namamatay isa-isa. Oh. Siguro yun lang yung closure nila, no? Para umuwi na alam sila. nila sigurong aalis na sila bago sila umalis, ayusin na nila lahat. Okay? Hanggang sa unti-unti, nabuo ako. Nagkakaroon ako ng mga closure, isa-isa, pero ang tatagal nun hindi yun biglaan. Hanggang sa sisimba ko, o talagang sinuko ko na. Okay. Hindi ko na kaya eh. Oo. Saan ba ako pupunta from here? Ayoko na yung buhay ko na dati na this is me. And I know my heart. My heart is with the Lord. Dahil wala naman akong ibang pupuntahan pagkatapos ng buhay natin kundi yung Panginoon. Kailangan ihanda ko yung sarili ko. Sa lahat ng mga nangyari sa buhay ko, na napatawad na ako ng Panginoon, na ang hirap ng pinagdaanan ko from being an adopted child, you felt unwanted, to the misunderstood child, hanggang sa ipakulong ka, mabuntis ka, manganak ka ng batang-bata ka, lahat ng judgment ng tao nasa akin. Natanggap mo. Dinaanan ko lahat. Red, black, blue, yellow. Lahat yung emosyon na yon, lahat yung pagkakamali na yon. Pinagdaanan ko. Ngayon wala na lahat. Nahil ka na lahat doon. Wala na. Ngayon, it's just between me and my God. It's just the Lord. At alam kong pinatawad na ako ng Panginoon Diyos at mahal na mahal ako ng Panginoon Diyos. At pagkaganda-ganda ko sa mata niya. Amen. Wala na akong dapat pang itago. Wala akong dapat ikahiya. Kasi, Panginoon Diyos lang naman ang importante. Amen. Yung relasyon natin sa Panginoon Diyos dahil pwedeng bukas wala na ako. Pero yung mga kaibigan natin, yung mga anak natin, yung mga apo natin, sila yung dapat ayusin natin kasi may rason eh. May rason kung bakit pinagdaanan ko lahat ito. Ano? Vessel. May gamit din. Na may gamit ako. Para? Kanino? Para sa Panginoon Diyos. Kumbaga, isa akong bangka na kung saan-saan na itapon ng bagyo, ng buhay. Pero kahit nagkabutas-butas, nagkasira-sira yung boat ko, yung bangka ko, ngayon lumalayag pa rin siya. Hallelujah. Kahit ang dami-dami na niyang butas. Kasi nakasakay si Lord? Ang dami-daming sira. Pero ang sail nun, yung layag ba tawag layag doon? nun, ang Panginoon Diyos. Hallelujah. Praise God. Walang iba. Kasi hindi ko malalamtasan lahat yun. Amen. Kung hindi dahil sa Panginoon Diyos. Witness ako dyan. Ano? Parang favorite ka ni Lord. Oo. Sobra. Favorite niya ako kasi kung hindi ka favorite ni Lord, alam mo, hindi ka niya padadaanin sa fire. Oh, wow. Inano niya ako. Alam mo yung, itong storya mo, Mary Lou,
Okay. Hindi na ako si Isabel. Oo. Balik na ako kay Mary Lou. Okay. Ako na si Mary Lou. Yung buhay mo na yan, may reason yan eh. Kasi dinaan kita sa Fire. fire, sa baga. Oo. Pinatibay ka ng baga. Inalis lahat yan. Mga dumi-dumi. Yung pagka-spoiled mo, Impurities, oo. yung lahat ng pinagdaanan mo, kinailangan mo pagdaanan lahat yan para nang sa ganun, mabigyan mo ako ng pasasalamat. Mabigyan mo ng ano ang pangalan ko. Pero naman, sabi mo, mula doon sa 13 years old na walang-wala, ganyan. Tapos ito ngayon, hacienda. Hindi ito ibinigay ng Diyos minsanan. Hindi ako binigyan ng Panginoon Diyos ng ganun lang. Hindi siya magic. Hindi mabilisan. Hindi ganun ang Panginoon Diyos para sa akin. Ha? Ano Ewan yun? ko sa iba. Baka tinignan niya muna kung mapapagkatiwalaan ka nga. At saka tinignan niya talaga kung ano yung gagawin mo eh. Ano mga plano mo sa buhay. Kung hindi mo sasayangin, siguro yung ibinigay niya sa'yo, na kahit maliit lang, Hindi naman pagyayamanin mo, pagpapahalagahan Hindi mo. naman ako 15 hectares dati eh. Oo. 4 hectares lang ako eh. Nanganak lang ng nanganak eh. Bakit? Kasi hinihingi mo eh. Hiningi mo sa kanya. At sinasabi mo sa kanya kung ano yung gagawin mo. Oo. Pinagpapaalam mo sa kanya. Okay. Hanggang sa may ibinigay pa nga siya sa akin na 2 hectares Oo. nang ipinangako ko sa kanya, magiging foundation yan eh. Para sa kanya. Para sa kanya. Okay. Sana magawa In Jesus' name. sa pangalan ng Jesus. Lord willing. It will Lord happen. willing, mangyayari lahat yan. Pero hindi lahat ito minsanan. Hindi naman ako nabuo ng minsanan. Hindi naman minsanan lang humingi ng tawad sa akin yung mga nakasakit sa akin eh. Unti-unti yun eh, unti-unti yun. Hanggang sa makikita mo na pala na ang Panginoon Diyos lang ang kayang gumawa lahat nun. Amen. Doon sa mga nakasakit sa'yo, okay na. Ikaw ba may nasaktan ka? Ay marami. Siyempre pag sinasaktan ka, mas magaling ako manakit. Isa nga lang ang saksak mo sa akin, makakasampu ako sa iyo eh. Hanggang ngayon, ganyan ka pa rin? Ay, hindi no. Hindi na. Nahingi ka na ng tawad sa kanila? Yung mga nasaktan mo? Palagay ko, yung kayang maisip pa ng isip ko na... Yung iba nakalimutan mo. Oo eh. Siyempre, may iba matatagal na eh. Ano pa yung gusto mo sa buhay ngayon? Quiet and peace. And serve. Yun na lang eh. Yun na lang ang nakikita ko eh. Siyempre, paminsan-minsan, pag nakakikita ko kayo, nag-taping kayo, lahat kayo, sana Lord, pengi ako isang teleserye na this time, mailabas ko naman kung ano yung ginawa mo sa akin na magamit ko yung lalim ng mga experiences ko para naman sa trabaho. Pwede mong gamiting tool. Tool na binigay mo sa akin. Dahil hindi naman ako magiging artista kung hindi dahil sa Panginoon Diyos eh. Wala naman nag-mentor sa akin. So, nami-miss mo lang ang acting, not because you need it. Gusto mo lang gawin. Yeah. My heart needs it, but hindi yun para ipagyabang ko lang or whatever. Hindi. Tool lang siya. Oh, at saka sayang kasi yung talent na binigay. Kumbaga, isa lang siya sa... Para tayong puno, marami kang sanga eh. Dami. Isa lang yan sa sanga. Wow. Ang dami ko pang sanga Amen. na aayusin bago ako umuwi sa Panginoon Diyos. At kailangan matapos ko lahat yung sanga na yun. Bago ka mo. At lahat ng sanga na yun, Panginoon lang nang magdadala sa akin doon. Ano ang gusto ko dyan, ang masarap sa Panginoon, expected naman yan na magkakamali pa rin tayo. Expected pa rin na yan na babagsak pa rin tayo. Pero importante, babalik tayo sa Kanya, ask forgiveness, accept yung forgiveness. Kita naman niya lahat yan di ba? Pero yung faithfulness niya, yung pagmamahal niya, hindi nawawala. At yung puso natin na ayaw na natin siyang saktan. Hindi katulad dati. Ayaw na, pero pumapalpak pa rin. Pumapalpak. Okay. Pero hindi na kasimpalpak na yung mga panahon na to. Amen. We're still work in progress of course, pa rin. I think until the day I die. Oo. Pero ang importante sa akin, nagmamahal na ako ng totoo ng tao. Oh, totoo At na. saka, hindi na ako nag-expect ng hindi para sa akin. Hindi na ako nananakit ng kalooban ng tao. Ngayon, hindi ka na kontrabida. Hindi na. Okay, wala na. Kahit na magkontrabida pa ako, alam ko na. Hindi na nanggagaling sa kundi acting na lang yun. So, ano pinagpapasalamat mo kay Lord? Ay, lahat. Lahat.
from head to toe, from left to right, and all. Lahat na naging experience ko. Ano ma-advise mo sa mga tao na maraming bubog sa puso nila? Sa mga taong nagdaan sa maraming hirap sa buhay nila? Paano sila makakasurvive or paano nila malalampasan lahat yan? Wala po akong maa-advise kung hindi. Kapit lang tayo sa Panginoon. Wala tayong ibang kakapitan eh. Hindi sira yung ulo ko at yung puso ko at yung spirito ko kasi nakakapit ako sa Panginoon. Amen. Bata pa lang ako, dinadala na ako ng mga adopted parents ko sa Panginoon. Okay. Kung saan man yun, hindi yun ang importante. Ang importante, pinakilala nila sa akin ng Panginoon Diyos. At namuhay sa akin ang banal na Holy Spirit. Yes. At kilala ko na ang Savior ko si Jesus Christ. Hindi ko lang alam yung pattern dahil hindi ako ganun katalino, spiritually, emotionally, pero ang Diyos matalino. Sobrang. Alam niya, binitbit niya ako eh. Ang dami ng pagkakataon na dapat erased ka na, wala ka na. Pero nandito ako eh. Dahil minahal niya ako. Dahil ginabayan niya ako. Dahil pinadaan niya ako dun sa lahat ng eksperyensya na yon na masasabi natin na fire testing. Because eto na ngayon eh. Meron na akong ibang gagawin. Yung totoong calling ko. Dahil gusto ko pumunta sa Panginoon Diyos eh. Pangako niya yan eh. Pwede ko pang mahingan ka ng prayer para sa mga taong, tulad ng sinabi mo, nangangailangan ng Diyos. Yung mga taong hindi pa kumakapit sa Diyos. Sabi nga nila, kumakapit sa patalim. Sana wag sa patalim. Sa Panginoon kumapit. Wag kumapit sa mundo. Wag kumapit sa pera. Wag kumapit sa mga bagay na mas lalo lang nila ikakapahamak. Instead, kumapit sa Panginoon. Thank you. Lord, unang-una po, salamat. Salamat na sa buhay na ibinigay mo sa akin. 10 na mga mahal ko sa buhay. Salamat po sa mga pinagdaan ng hirap. Pero ngayon, marami na pong masarap dahil binuhat mo kami. Yes, Lord. Parang baby. Panginoon, salamat sa buhay na binibigay mo sa aming lahat. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Yes, Lord. At sa aming mga magiging kasalanan pa, Panginoon. Yes, Lord. Habang nandito kami sa mundo. Lord, ilayo mo kami sa kaaway. Alam mo kung sino ang kaaway natin. Yun ay ang mga demonyo. Yun ay ang pera. Yun ay ang kagustuhan namin na maging kami ang nakaangat at hindi ikaw. Lord, yung mga anak mo, na alam mo, humahabol sila sa iyo, hindi man nila alam. Lord, alam ko, hinahawakan mo rin sila katulad ng hinawakan mo ako. Tulungan mo sila. Yes, Lord. Gabayan mo sila. Yes, Lord. Alam namin, hindi ikaw ang bibitaw, kundi kami. Kaya please, Panginoon Diyos, huwag mong hahayaan na makabitaw kami sa iyo. Hawakan mo kaming mabuti para hindi kami maligaw. Yung mga bata, mga apo namin, mga anak namin, lahat ng mga mahal namin at ang mga kaibigan namin, 10 mga pamilya nila, Panginoon. Ikaw ang bahala sa amin. Yes. Huwag mo kaming bibitawan. Huwag mo kaming pabayaang bumitaw sa iyo. At patawarin mo kami at tanggapin mo kami sa kaharian mo. Yes, na punong-puno ng pangako na ang aapakan namin ay ginto. Hindi man kami nakatikim ng ganong mga gintong aapakan sa mundong ito. Hindi na bale, Panginoon. Turuan mo kami na ang tingnan namin yung ginto ng kaharian mo. Yes, Salamat, Yes, Panginoon. I pray for each and every one of us that we will hold on to you Yes. and not to ourselves and not in our power, not in our money, not in our beauty,
nothing but you, O Jesus Christ. Thank you for everything. I can say that I lived a life full of sins and now I don't want to sin to you anymore. I want you in my life. Wala pong ibang gusto ang puso ko kung hindi ang makasama ka sa araw na kukunin mo ko. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Sa inyo po mga nanonood, kung hindi kayo nakakasiguro na meron kayong personal na relasyon sa Panginoon, kung ano man ang pinagdadaanan niyo sa buhay or pari na experience niyo, yung mga pinagdaanan ni Isabel, o ibang problema, ibang challenges, ibang bagyo ang pinagdadaanan niyo ngayon. Mga kapatid, ang Panginoon nandyan lang palagi, naghihintay sa atin na tumawag tayo sa Kanya. Tulad ng sinabi namin kanina, hindi namin kailangan kumapit sa mundo, kumapit sa patalim, o kung anumang bagay dito. Isa lang, ang Panginoon lang ang kailangan natin kapitan. Amen. Kung gusto mo, kapatid, halika, manalangin ka, sabayan mo kami, gagabayan kita. Kapraso lang, ang importante lang sa panalangin na to, galing sa puso mo. Sabayan mo ako, kapatid. Panginoong Jesus, maraming salamat na inalay mo ang buhay mo para sa akin, para sa aking kaligtasan. Tinatanggap ko ang kaligtasan na ito na binayaran mo sa krus ng Kalbaryo. Patawarin mo ako sa lahat ng mga kasalanang nagawa ko. Ikaw na ang manguna sa puso ko. Ikaw na ang maghari sa buhay ko. Maraming salamat sa iyong banal na spirito na iiwan mo sa akin. Na siyang laging makakasama ko. Na hindi ako iiwan. Na hindi ako pababayaan. Maraming salamat sa katapatan mo at sa regalo mong buhay na walang hanggan. Sa iyong pangalan, Panginoong Jesus, ito ang dalangin ko. Amen. Amen. Kung ikaw, Amen. kapatid, nanalangin, sinabayan mo ako sa prayer na yon, ikaw na ngayon ay anak ng Diyos. Amen. Ang pangalan mo ngayon, nandun na sa listahan ng Aklat ng Diyos, Book of Life. Kaya kung ano man mangyari dito sa mundo, ilang bagyo man dumating dito sa atin, sigurado, kapatid, pagtiwala ka, pinagkatiwala mo ang buhay mo sa Panginoon, doon ka rin pupunta. At hindi lang doon, kahit na anong problema dito sa mundo, ililigtas ka rin niya dyan kung kakapit ka sa Kanya. I love you. Amen. Maraming salamat sa tiwala. Maraming salamat sa suporta. Maraming salamat sa pagiging kapatid. Hindi lang sa mundong ito, kundi kapatid sa Panginoon, sa pananampalataya. Mahal kita. Only through God's grace, lahat ito. Amen. Kung tayo hindi natin kaya, no? Wala tayong kakayanin. Okay. Panginoon Diyos lahat eh. O sige, kiss mo ko. I love you. I love you. Hanggang sa susunod po, dito pa rin sa Finding Hope with Annie. God bless you all. Jesus loves you. Amen.